Nananatiling lubog sa baha ang ilang probinsya sa Luzon na hinagupit ng bagyong Mario at Habagat. Bukod sa baha, nagtitiis din sa dilim ang maraming lugar. May report si Tina Panganiban Perez. Pinalubog ng hanggang dibdib na baha ang mga bayan ng Luna at Bangar sa La Union. Pinadapa ng bagyong Mario ang mga palayan at pinatumba ang mga poste ng kuryente. Ang probinsya naman ng Pangasinan, hindi pa nga tuluyang nakakabangon sa nagdaang bagyong Luis, heto't hinagupit na naman ang bagyong Mario. Sa bayan ng Santa Barbara, pilit na itinutulak ng mga motorista ang kanilang sasakyan para maiahon sa hanggang binting tubig. Malalim, dala lang po sa Kalasyaw. Di ba kaya? Di ba kaya? Mabigat tong dala ko. Malaking perwisyo rin ang baha sa kabuhayan ng mga residente. Mabala ma'am, tapos kung minsan nalilit kami sa trabaho, ganun. Yun lang ma'am. Yung sa pamasahe naman. Yung doble ma'am yung pamasahe po namin. Sa bayan naman ng Kalasyaw, mag-iisang linggo na sa mga evacuation center ang mga lumikas. Anila nag-iwan ng matinding takot ang biglang pagtaas ng tubig sa tuwing bumubuhos ang ulan. Kaya naman mas pipiliin na raw nilang manatili sa siksikang lugar kaysa makipagsapalaran na bumalik sa kanilang binahang bahay. Ito, masaya, mabuti. Ligtas po kami sa baha. Nandito po kami na hindi kami na naalipunga. Umaba na yung tubig tapos araw na, kahit hindi sabihin ng barangay official namin kung gusto namin umuwi, uwi na kami. Nagtitiis naman sa brownout ang maraming lugar sa La Union. Pinatumba kasi ng malakas na hangin ang mga poste ng kuryente at puno roon. Dahil sa baha, may ilan pang kalsadang hanggang ngayon hindi pa rin nadaraanan. Brownout din ang tinitiis ngayon ang 20% ng Baguio City dahil sa mga nabuwal na poste ng kuryente. Maliban sa mga poste, kabi-kabilang punong kahoy rin ang nakabalandra sa mga kalsada. Ang construction worker ngang si Amado, muntik pang mabagsakan ng puno habang natutulog noon sa barracks. Sumigaw ako, tinawag ko yung mga kasama ko, naipit ako dito sa dibdib. Ayun, hindi ako magiging, buti na lang na nahila. Sa datos ng Office of Civil Defense CAR, binuksan na ang ilang pangunahing kalsada matapos isara dahil sa banta ng rockslide at landslide. Tinututukan naman sa Candaba, Pampanga ang pagkalat ng mga sakit sa balat tulad ng alipunga. Alam mo naman yung sa baha, yan ang dala talaga na primary na concern kahit saan, yung leptospirosis. Yung leptospirosis o kaya ay dengue, kung sakasakali pong nagkaroon sila ng ganong karamdaman, sinisiguro po ng PhilHealth na sagot po ang kanilang pagpapa-ospital. Yun pong mga mahihirap. Lubog pa rin kasi ang 11 sa 33 barangay sa Candaba. Ang ilan, nagbabangka na para makagalaw. Hindi rin madaanan ng ilang kalsada papuntang Baliwag at San Miguel, Bulacan dahil sa abot 15 talampakang tubig. Ang katabing bayan naman ng San Luis, idineklara ng under state of calamity dahil sa 2 hanggang 4 na talampakang baha. Kanya-kanyang diskarte naman ng ilang Bulakenyo para tawirin ang baha. Ang ilan, bukod sa bangka, gumamit ng pampalutang na batya. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 100,000 residente na ang apektado ng baha sa Kalumpit. Nasa 4 na milyong piso naman ang kabuang pinsala sa agrikultura. Tina Panganiban Perez, GMA News.